Gusto po kayo mga kapwa ko PWD? Dito na naman po ako. Ito po yung part 2 ng PWD tungkol sa party list. Ngayon po ay October 5, continuation po pa rin ang mga registration ng mga kakandidato para po sa next election. At kaya nga po natukoy natin ito sa part 1 yung difference ng mga tungkol sa party list, tungkol po doon sa procedure, yung alangan po yung may konting pagbabago na nangyayari tungkol sa party list. At ang tinutukoy ko po kasi tungkol sa party list, kung meron na, wala pa na nag-submit para po sa party list ng PWD. Basically, wala pa po akong complete na information kung meron nga o wala pa. Ang gusto ko lang pong malaman para encourage po kayo kung sakali pong may tatakbo, maganda po na kilitasin natin ang maigi rin po. Tingnan po natin kung sino siya. Hindi lang po kaya sa pangalan niya ay popular, okay na po siya. Kailangan po kilala rin, alam din po natin yung mga background, yung po mga accomplishment niya, importante po yun. Ano po yung posisyon niyo nung araw na gaano po kalaki dapat ang nagawa niya o effort niya para po maiangat at ma-develop po ang sektor ng PWD. Kaya nga po dati natukoy ko po na meron din po tayong mga sektor sa ahensya po ng gobyerno na nakatouch po ang sektor ng PWD at meron po mga taong nalagay doon na sila po ang magbahalang magpatakbo, ma-develop o matugunan ng pansin ang kapakanan ng mga PWD at siyempre po pag nasa ahensya tayo ng gobyerno trabahador lang tayo at sinasweldohan po tayo at hindi naman po ibig sabihin na nandun tayo sa sektor na yon may advokasya po tayo. Pero siguro po ang iba may advokasya at siguro po yung iba ay PWD. Kaya nga po, sana po yung mga opportunity na yon na ibinibigay sa mga ilang PWD, samantalahin po natin yon na gawin po natin ang lahat ng ating magagawa, we can work extra para po sa development at improvement po ng PWD kasi po nakahuli na tayo talaga, natatabunan pa rin pa tayo. Kaya po ang performance po talaga kailangan pong ilagay natin sa almost 90%. Kasi po yung advokasya po ang nagtutulak po sa atin na gawin natin ang lahat ng magagawa natin na nanggaling sa puso natin. Pero siyempre po, yung iba walang advokasya, ginagawa lang dahil siyempre sa sweldo o kailangan nilang gawin yung trabaho nila. Pero ang maganda po sana na kung sakaling yung mga taong gano'n ay tatakbo sa politika, meron pong experience sila sa ahensya ng gobyerno at gusto nila maging part po ng PWD party list. Sana po yung mga ganong sitwasyon makikilala po natin, makikita po natin sa background ng mga taong yon kung talaga po silang naging active, talaga pong ginawa nila kung anong dapat nilang gawin, hindi lang po dahil trabaho nila. Hindi lang po dahil sa trabaho nila, dahil po sa advocacy nila, doon po sa puso nila, yung pong pagmamahal sa advocacy para sa PWD. Kaya nga po, kung hindi po natin mapuprove sa sarili natin at hindi po natin makikita sa mga taong yan, tapos bigla na lang tatakbo po sila na sa pagiging national leader sa halimbawa sa kongreso po kagaya ng party list, kung hindi po natin nagawa yung mga dapat nilang gawin nung nasa katrabaho sila sa ahensya ng gobyerno, bakit po sila pupunta pa sa kongreso? Bakit po nilang gustong magkaroon ng party list ang mga PW samantalang nung araw na nandun sila sa posisyon sa ahensya ng gobyerno, hindi nila ginawa lahat ng dapat nilang gawin para sa sektor natin. Tapos kaya gusto nilang tumakbo, may mga agenda sila, malalaking agenda para sa kapakanan ng PWD. Ano pong pagkakaiba noon? May pagkakaiba po. Siyempre sa
sa gobyerno po, sweldo lang ang asahan natin. Hindi ko naman po nilalahat 'to. Pero siyempre po 'pag naging, congresswoman ka o congressman, iba po ang sitwasyon natin doon. At least po sa kongreso meron pong salary yata ang mga nasa Congress, at least ₱100,000. At least po, hindi, correct me if I'm wrong. Tapos may marami pa po silang bagay-bagay na extra, siyempre allowance, travel allowance. Meron po siyempre pera para gamitin para doon sa sektor nila. Kaya nga po, they have a big responsibility din sila. Big money, big amount of resources as finances. Siguro po, yun po ang pagkakaiba. Pero po pag nasa sector po tayo ng PW, kung talaga po tayong may advokasya, kahit po katiting ang pera, kahit po malaki, hindi po masyadong yun ang diferensya. Siyempre po, merong pagkakadiferensya kung merong mas malaking pera kumpara sa maliit na finances. Pero po yung maganda po yung attitude natin. Bantayan natin po yung attitude natin tungkol sa mga bagay na to. Kasi po meron po sa prinsipyo po sa Biblia at kadalasan po pag nagsalita ako, according po sa prinsipyo ng salita ng Diyos, kasi po sa salita po ng Diyos, sabi po na kung hindi po tayo pagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, hindi rin din po tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya nga po sana kung nasa posisyon po tayo, meron po tayong pagkakataon magserbisyo sa sektor natin sa PWD, sa ahensya ng gobyerno, kung hindi po natin magagawa yung mga bagay na maliliit o yung mga bagay na ka-attach po sa atin ng gawin at gawin pa natin ng extra, mahirap pong sabihin na pag napunta tayo sa kongreso, makakagawa po tayo ng mas malaking bagay para sa sektor ng PW. Hindi ko po nilalahat. Baka po mas marami po kayong magagawa at malalaking bagay. Pero according po sa prinsipyo na alam ko, kailangan po pagkatiwalaan tayo doon sa maliit ng bagay para pagkatiwalaan tayo doon sa malaking bagay. Yun po ang point ko. Yun po ang importante para sa akin. Yun po ang may personal ano po conviction sa mga bagay na to. At kaya nga po maging kilatisin po natin kung sinong tatakbo. Hindi po importante kung popular yung pangalan niya sa sektor ng PWD o hindi popular. Ang kailangan po, ma-check po natin at gusto ko po matulungan kayo sa mga bagay na yun. Kasi importante po yun eh. Hindi po kesa dala-dala yung sektor ng PWD sa party list. Lahat tayo naka-ready bumoto. Hindi po sana ganon. At kailangan po sana alam natin kung sino. Kung talagang kung iboboto natin sa party list ng PW, gagawin niya lahat, sobra pa. Yung extra work, extra effort po at wala pong personal na agenda. Yun po wala pong personal na interest. The priority po ay yung sektor ng PWD. Yung kapakanan po ng sektor ng PW. Yung pong pangangailangan. Yung pong dapat marinig ng Kongreso ang sitwasyon, kung ano po ang sitwasyon ng sektor ng PWD. Ano po ang kailangan natin. At hindi po madali yon gawin sa Kongreso. Kaya po, is a big challenge po para doon sa gustong tumakbo na talaga po bang handa sila? Handa po ba sila? Nagawa po ba yung mga bagay na dapat nabigyan sila ng pagkakataon ng araw na nasa asenso pa lang sila ng gobyerno na na-prove nila na ginawa nila ang dapat nilang gawin para sa sektor ng PW. So sana po maging matalino po tayo, maging wise po tayo, maging mabusisi po tayo. At sana po maging bumoto po tayo na may conviction, bumoto po tayo na may kaalaman, bumoto po tayo kung meron man pong tatakbo sa sektor ng PW, na meron po tayong kaalaman doon sa mga tatakbo. Sige po, God bless you po. At sana po wag po kayo magsawa sa akin. God bless.